ating mensahe ngayong hapon ay isang nanay na siya ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, Mateo 15, at narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako. Makikita natin dito yung feelings ng isang nanay para sa kanyang anak na may sakit. Kaya tayo, o kayo mga nanay, ay iba yung nararamdaman ninyo kapag ang inyong anak ay may sakit. Lalo na kung ito ay grabe. Amen? At lalo na rin siguro kapag wala kayong pang pa-ospital. Tama? Kaya ang babae ito, ang nanay na ito ay sabi dito, nagsisigaw. Nagsisigaw at nagmamakaawa. Sabi dito na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Ang babaeng ito, aminado siya na ang sakit ay galing sa demonyo. Tama? Minsan merong hindi gumagaling kasi iniisip nila, ay galing siguro ito sa Diyos at pagsubok sa akin. Kaya tatanggapin ko na lang. Ay mahirapan kayong gumaling. Pagka ganon, kasi hindi po biblikal. Ang biblikal ay ang sakit at karamdaman ay galing po sa dyablo. John chapter 10 verse 10, sabi doon, ang magnanakaw ay nagpunta dito sa lupa, ang tinutukoy si dyablo, upang pumatay, magwasak ng buhay, ng pamilya o ng tao, at magnakaw ng kaligayahan ng tao. Kaya yan ang misyon ng dyablo. Pero si Jesus, ang misyon niya ay magbigay ng buhay, malusog na katawan, at kasaganaan ng buhay. Prosperity, yan ang gusto ng Diyos. So dito sa ating binabasa ngayon, sa Mateo 15, andito yung talagang damdamin ng isang nanay. At ito ay talagang nagmakaawa sa Panginoon. Sabi ng sumunod na talata sa verse 23, sabi po rito, datapwat siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. Ito yung malungkot. Hindi sumagot si Jesus. Nagmamakaawa na ang babaeng ito. Pero hindi sumagot si Jesus. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Naku po, masakit pa rin yun. Kasi nilapitan ng mga alagad at sinasaway. Sabi rito, at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya. Ang sakit na humihingi ka ng tulong at ng himala. Pero kahit mga alagad ay talagang gustong siya ay paalisin. Naalala ko yung isang babae inagasan ng 12 taon ng inaagasan. Naubos na ang kanyang ari-arian. Pero sa halip na gumaling, kahit daw konti, hindi man lang gumaling, at lumala pa. At siya ay sinaway. Nung lumalapit siya kay Jesus, sinaway siya ng mga disipulo. Pero makikita natin ang pananampalataya, totoong pananampalataya ng lumalapit kay Jesus. So masakit ang nangyari dito sa nanay na ito, sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Imagine, nagsisigaw dahil daman-daman niya yung kanyang kabigatan para sa kanyang anak, pero sinasaway siya ng mga disipulo. Napakasakit. Pero, hinayaan ito ng Panginoon. Bakit? Para makita pa yung pananampalataya ng nanay na ito, na hindi siya pwedeng pigilan, maging ng sino pa man, maging ng mga disipulo. At maging kahit hindi nagsalita si Jesus at hindi sumagot, bagamat para sa kanya ay masakit yun. Sapagkat sinasabi ng nanay na ito na, Panginoon, Panginoon, talagang nakikiusap siya. Pero hindi siya pinansin. Hindi siya pinansin, masakit po yun. Gustong-gusto mo na ng himala. At naririnig mo na nagpapagaling si Jesus ng lahat ng klase ng may sakit. Pero hinayaan ito ng Panginoon. Sundan natin ang sumunod na mga talata. Sabi rito, talatang 24, datapwat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Parang may favoritism si Lord. Masakit pa ulit yun.
Kasi sabi nga niya parang ang kaligtasan ay parang sa kanyang bayan lang na Israel. At yung mga hentil, kapag hindi ka kasi Hudyo, ikaw ay hentil. At ang kaligtasan ay tila baga para sa bayan lamang ng Israel. Pero hinayaan pa rin ni Lord yun, at maging ng babae, hindi pa rin siya napapigil. No, pwede siyang magdamdam talaga. Pero ano po ang sabi ng verse 25? Sabi po rito, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya. Lalo sigurong na ang Panginoon. Talagang na-bless ng gusto si Lord. No? Kasi sa halip na tumigil, talagang sinamba pa niya si Jesus. At marahil nagpatira pa siya kasi ang uri ng pagsamba ng panahon ngayon ay talagang lumuluhod at sumasamba, nagpapatira pa. Nagpapakita ng kanyang talagang pagsamba sa ating Panginoong Yesus. At ang sabi nito, na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. Tingnan niyo po, siguro yung anak niya kasi sabi ng Bible, terribly sick. Talagang matindi yung pong sakit ng kanyang anak. Kaya nakiusap siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. So masakit na naman. Kasi parang hayop, di po ba? Para sa mga aso. No? Pero sabi ng verse 27, sabi rito, datapwat sinabi niya, O Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang o mesa ng kanilang mga Panginoon. Grabe, yung babae. Talagang marunong siya. No? Ang karunungan niya ay dulot ng kanyang pananampalataya. At very positive siya na talagang sasagot ang Panginoon. Yun nga lang, parang dumadaan siya sa proseso At tinitignan yung kanyang pananampalataya kung hanggang saan. Ganyan din pong nararanasan natin. Marahil sa tingin natin, matagal na tayong nananalangin pero parang tahimik si Lord. Hindi sumasagot. Parang hindi ka dinirinig. Pero tinitingnan lang pala ng Panginoon gaano tayo magtsatsaga. Amen? At last verse sabi dito, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Nagulat si Jesus. Hindi tumigil ang babaeng ito sa kanyang pananampalataya. Talagang yung kanyang emosyon, yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay naroroon. Mga kapatid, sa hapon na ito mga kapatid, o mga nanay, kahit maging mga tatay, dahil marami ngayon ay nagkakasakit, kung may panalangin tayo para sa ating mga anak, sa araw na ito, dahil sa inyong pananampalataya, sino man, saan man, naroroon, nasa ospital man, ang inyong mga anak, nakaratay o sa inyong tahanan, basta manampalataya kayo sa Panginoon, magaling na ang inyong mga anak. Amen! Hallelujah! Walang itinatangi si Lord. Ang tinitingnan lang yung ating pananampalataya. At sabi ng Hebrews 13 verse 8, si Jesus ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung siya'y nagpagaling noon, ngayon ay nagpapagaling siya hanggang sa darating na panahon siya'y nagpapagaling sapagkat siya'y Diyos na makapangyarihan. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. No? Gusto ng Panginoon na tayo malusog. Gusto ng Panginoon na tayo may mahabang pinagpalang buhay. Sabihin nga po natin, salamat Panginoon. Ako'y may mahabang pinagpalang buhay. Inaangkin ko ngayon ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kaya tayo po'y magaling na lahat. Amen? Kaya wag tayong mag-alala, wag tayong mag-worry dahil mas matibay at mas mapangahawakan yung pangako ng Panginoon na tayo sa kanyang mga latay ay pinagaling na. Anyan ang krus na siyang palatandaan ng ginawang kabutihan ng Panginoong Yesus para tayo hindi lamang iligtas,
kundi makaranas tayo ng himala ng kagalingan. And I am very positive dahil ginagawa natin yung salita ng Panginoon na dinideklara natin every Sunday, every time na bago mag-umpisa ang preaching, mga kapatid, sinusunod natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, na yung sinasabi ng Biblia na tayo ay nananampalataya, na tayo ay pinagaling na at may mahabang pinagpalang buhay at may kapayapaan at kagalakan at tayo kanyang iniingatan at lubos tayong pinagpala ng Diyos. Yan ay mangyayari sapagkat pangako ng Panginoon yan. Joshua 21 verse 45, ang sabi doon, wala kahit isa na hindi tinupad na pangako ng Panginoon sa kanyang bayan, at tayo po'y bayan ng Diyos. Amen? Ang mga kumilala kay Jesus, ang mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, tayo po'y kinonsider na bayan ng Diyos, tayo kasama sa pamilya ng Diyos, at tayo po ay citizen of heaven. Dahil tayo na sa pamilya ng Diyos, meron tayong Ama. At siya na ating Ama, sobrang mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong may sakit at karamdaman. Kaya lagi nating idideklara, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay may malakas at malusog na pangangatawan araw-araw. Huwag na po nating hintayin na tayo makasingit ang dyablo na lagyan tayo ng sakit at karamdaman, saka pa lamang tayo doon mag-uumpisa na magdeklara. Habang tayo ay malakas, malusog, lagi nating sabihin, ako'y walang sakit at karamdaman. Kahit meron tayong nararamdaman, sabihin pa rin natin, ako'y may malakas at malusog na pangangatawan, mahabang pinagpalang buhay. Yan ang sabi ng Psalm 91 from verse 14 hanggang verse 16, sabi doon ng verse 14, dahil mahal mo ako, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng mahabang pinagpalang buhay. Narito tayo ngayon dahil mahal natin si Jesus. Amen? Baliwala yung init na yan. Amen? Basta mahal natin si Lord, walang sagabal. Walang sagabal. Kahit malayo tayo, hindi rin sagabal yan. Si David, hinahanap niya yung lugar na pinakamataas, doon siya sumasamba sa Panginoon. Si Abraham, pag siya ipumunta sa isang bundok at siya sumamba kay Lord, nagtatayo siya ng isang altar. Walang ribulto, ha? No, isang altar na doon siya talagang nanalangin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, basta mahal natin si Lord, ang kanyang pangako, meron tayong mahabang pinagpalang buhay. Huwag niyong isipin na tayo senior na, no? Ako'y going to 65, medyo bata pa rin, pero ako po'y walang maintenance. Ang aking maintenance ay yung communion. Yan ang ating maintenance. Ang maintenance natin yung tuwing umaga, nagtitake tayo ng salita ng Diyos. Amen? Yan ang ating maintenance. No, na tayo talagang pinalakas ng Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Malinaw po ito. The joy of the Lord, ang kagalakan ng Diyos, ang ating kalakasan. Kung sinasabing, laughter is the best medicine, hindi po totoo yun. Tama po ba? Bakit kasi maraming komedyante na di ba? Nauna na doon. So hindi totoo. Di po ba? Maraming na doon sa sa mental hospital. Tawa ng tawa. No. Pero maikli ang buhay nila. So hindi totoo yung laughter is the best medicine. Ang sabi ng Bible, a merry heart, yun ang kagalingan sa ating mga katawan. Pag sinabing a merry heart, hindi yung tumatawa ng tumatawa, kundi yung pong masayahin ng ating puso. Na kahit ano ang nararanasan natin, mga kapatid, masaya pa rin tayo. For the joy of the Lord is our strength. Lahat ng masaya pumalakpak ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, may mahaba tayong pinagpalang buhay. Amen? Huwag tayo magsasawa na talaga magpasalamat sa Diyos. Thanking God or pagpapasalamat natin sa Diyos, mga kapatid, ay pananampalataya na tayo ay talagang
naniniwala at nananampalatayang tayo ay may mahabang pinagpalang buhay. Kaya wag po tayo magsasawa, no? Alam niyo po, ang centurion at ang nanay na ito, meron silang ginawa. Ang ginawa nila, mga kapatid, simple lang. Lumapit lang kay Jesus at nanampalataya. Kasi may narinig sila kay Jesus. Hindi pwedeng walang marinig kasi yung centurion, kaya siya pumunta kay Jesus, may narinig siya na si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Kaya hinanap lang centurion na ito ang Panginoong Yesus. No? At doon niya sinabi ang kanyang kabigatan. May narinig siya tungkol kay Jesus. Kaya dapat may naririnig tayo patungkol sa Panginoon. May naririnig tayo na salita ng Diyos. May naririnig tayo pag preaching time. May naririnig tayo kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Yun ay napakagandang basihan para magkaroon tayo ng pananampalataya. Sapagkat sabi ng Romans 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang nanay na ito ay may narinig siya patungkol kay Jesus. Kaya nga siya lumapit kasi may narinig siya. At ang sabi ng Bible, nung may narinig siya, laging kaakibat nito yung may sinasabi sila. Katulad ng babaeng 12 taong inaagasan. Nung marinig niya si Jesus, lumapit siya at hindi siya anong tawag dito? Hindi siya nagpapigil sa mga humaharang sa kanya. Sapagkat sabi niya, sabi ng Bible ay, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. So sinabi niya, nung marinig niya, sinabi niya ngayon. And praise God, nung mahipo nga niya, patapos niyang sinabi at mahipo niya, nung oras ding yon, gumaling ang babaeng yon. Katulad ng babae, ang nanay na ito, nung oras ding yun, ang kanyang anak ay nakaranas ng himala ng kagalingan. At sa oras na ito, ano man ang panalangin natin na kagalingan sa inyong anak, o hindi man anak, kundi sa inyong mga mahal sa buhay, sa oras ding ito, ako'y nananampalataya. Ayon sa inyong pananampalataya at paglapit kay Jesus, magaling na ang inyong ipinapanalangin. Amen? Claim it! Claim it! Sabihin natin, salamat Panginoon. Magaling na ang aking pinapanalangin sa iyo. Isipin nyo ngayon, sino ba yung inyong prayer request? Isipin ninyo, sino yung inyong pinapanalangin na gumaling na may matinding sakit at karamdaman? Yung ba'y anak ninyo, yung ba'y kapatid ninyo, yung ba'y magulang ninyo? Mga kapatid, manampalataya kayo na ngayong oras na ito, gumaling na sila. Amen po ba? It takes faith. No? Kailangan ng pananampalataya. Kaya nga, sabi ng Panginoong Yesus, dito po sa dalawang matitindihang pananampalatayang ito, yung centurion at saka yung nanay, na yung babae, sabi niya, pinagaling na ng inyong pananampalataya ang inyong anak, ang inyong katulong doon sa centurion. Dalawang magkakaiba, pero matitindi ang pananampalataya sa pamamagitan lang ng salita, sapagkat may kapangyarihan sa salita ng Diyos na inilalabas din ng ating bibig. Inilagay niya sa ating bibig na sinasabi naman natin. For death and life are in the power of the tongue, and nothing is impossible with God. So kiniklaim natin ngayon ang himala ng kagalingan sa anumang prayer request natin, at kiniklaim natin ngayon, tayo ay may mahabang pinagpalang buhay. Ang sabi ng Isaiah 41 verse 10, huwag na tayong matakot. Huwag na tayong mag-alala. Ang sabi ng Matthew 6, kapag ka ikaw ba ay nag-isip o ang tawag dito, nagulumihanan, nag-alala, madadagdagan ba ang buhay natin? Sabi ng Bible, hindi. No? Kaya, anong ipag-iisip natin? Nasa laman tayo, kaya tayo nag-iisip. Kaya lamang, pagka ikaw ay Kristiyano, isinasa isang tabi na lang natin yan,
At ang mas binibigyan natin ng puwang ay ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen? So from now on, ang panalangin natin ay puro positive. Huwag tayong magsalita ng negative. Huwag tayo mag-alala. Alam niyo yung nanay ko, no? Kasi sa buhay ko, simula nung maborn again ako, makakilala ko sa Panginoon, ang daming himala, lalo na sa mga kagalingan. Hindi lamang yung niligtas ako ng Diyos sa mga major accidents. Yung nanay ko, nagpapaalam na yun eh. No? Sabi niya, mga anak, ako'y hindi ko na, nararamdaman ko, hindi ko naaabuti ng bukas ang buhay ko. Kaya kayo na ang bahala sa mga kapatid ninyo. Diyan kami po nakatira sa Taytay. No, ako po'y bagong kakikilala lang pa lang sa Panginoon. That was 1980. 1979 kasi ako na born again. 1980, yung nanay ko, mayroon sakit. At yun nga, nagpapaalam na siya. Pero dahil ako'y mainit sa Panginoon at natutuhanan ko na talagang si Jesus, pinagaling na tayo, kailangan lang nating i-claim yan, panampalatayanan. Sabi ko, Nay, lagi niyo lang sabihin, by the stripes of Jesus, I am healed. Sa mga latay ni Jesus, ako ay gumaling na. Alam niyo po, nag-iisa siya doon sa kwarto, bahay namin doon sa Taytay. At napapakinggan ko po siya na nananalangin, nagpapasalamat kay Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga latay mo, ako ay gumaling na. At alam niyo po, nagkaroon ng himala ang nanay ko. Na-extend pa siya ng mahabang buhay. Pinagaling siya ng Panginoon. At siya ay kinuha ni Lord sa katandaan. 90 years old po siya. Magna 90 years old nang kunin ng Panginoon. Amen? So, walang imposible kay Lord. Ako pinagaling niya sa tiyak na operasyon kinabukasan, pero hindi na ako inopera dahil pinagaling ako ng Panginoon nung oras na ako'y maborn again. July 26, 1979. Pinagaling ako ng Panginoon nung araw na yon. Kasi buhay talaga ang Panginoon eh. Kailangan lang meron tayong marinig na totoo. No? Kailangan may marinig tayo na salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na talagang tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon sapagkat doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Eh paano kung wala tayong naririnig? Kaya ito ang problema ng mga walang panahon sa Diyos. I'm sorry, no? Ito yung talagang nakakalungkot na hindi kasi sila nakakarinig. Kaya may mababalitaan ka, bata pa, na-stroke na, bata pa, no? Sumakabilang buhay na, no? Marami tayong naririnig. Pero pagka ikaw ay Christian, madalang. Amen, tama po ba? Sapagkat doon nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, ina-apply natin kung ano napapakinggan natin. At yun ay nangyayari sapagkat Joshua 21:45, wala kahit isang pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad. There are thousands of promises ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Ano doon yung inaangkin natin? Sa bawat sitwasyon natin, yun ang angkinin natin. Sa bawat problema natin, yun ang angkinin natin. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. No, gusto natin ng blessing. Mga kapatid, sabi ng Bible natutuwa ang Diyos kapag tayo pinagpala. Pag tayo ay talagang nananagana at gusto yan ng Panginoon. 2 Corinthians 9 verse 8, talagang gusto ng Panginoon tayo ay managana sa kanyang biyaya. Hallelujah! Kaya kailangan po natin talaga ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Higit sa lahat, yung biyaya niya na laging ready araw-araw dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At mapalad tayo, nasa panahon tayo ng biyaya kahit hindi ka worthy. Basta lumapit ka kay Lord, katulad ng centurion. I am not worthy, Lord, but just say the word. And my servant will be healed. No. Kaya yun ang biyaya. Hindi tayo deserving. Ang deserve natin ay doon sa impyerno. Dahil tayo makasalanan. Sabi ng Romans 3:23 and Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Pero namatay si Jesus, mga kapatid, lahat ng kasalanan natin ay kanyang inako. At tayo naging katwiran pa ng ating Panginoong Jesus. At dahil tayo matuwid, sabi ng Bible, ang panalangin ng matuwid ay dinirinig ng Diyos. Hello! 5 palakpak nga sa Panginoon. At sa mga nanay ngayon, name it your prayer request. Hallelujah! As you believe in God and His Word, yung pong panalangin ninyo
ay tinugunan ng Diyos. Dahil nung namatay si Jesus, past tense, nakalipas na, package, Kirtiano, sinabi niyang, it is finished. I-claim nyo na ang bawat gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo na kalooban ng Diyos, at yan ay tiyak na mangyayari. I have no iota of doubt dahil yan ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang tao ay sinungaling, pero ang Diyos kailanman hindi nagsinungaling. Ang pangako niya ay buhay at totoo, katotohanan, at pag inangkin natin, praise God, nothing is impossible with God. Amen! Palakpakan natin si Lord! Hallelujah! Tumayo po tayong lahat. At tayo po'y mananalangin. At sino man po na mayroon mo mga kabigatan, mayroon po mga sakit at karamdaman na nararamdaman, mga minamahal, tapos na sa krus ng Kalbaryo, pinagaling na tayo ng Panginoon. At kung mayroon sa ating kalagitnaan na kayo po ay tila baga mayroon pang pag-aalinlangan, marahil dahil madalang kayo makapakinig ng salita ng Diyos, pero ito yung panahon, mga kapatid, na hallelujah, na tayo ay makatanggap ng mga mabubuting bagay mula sa Panginoon na siyang nag-uumpisa sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Marahil lang ilan sa atin dito ay meron po tayo mga iba-ibang mga pananaw, iba-ibang paniniwala na dinala sa atin marahil ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Pero ang sineshare ko po sa inyo ngayon ay dinala ng Biblia na siyang nagsasabing si Jesus, siya lamang ang daan at katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At yun lamang tumatanggap kay Jesus, sabi ng John 1:12, ang siyang binibigyan ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kung meron man bago, gusto nyo maging anak ng Diyos, simple lang. Hindi mo na kailangan magsakripisyo at pahirapan ang inyong sarili. Dahil tinapos na ni Jesus, siya na yung nagpakasakit. Ang gagawin lang natin, lumapit sa Kanya, katulad ng centurion at ng babaeng ina, at talagang nagpasakop sa Panginoon at nanampalataya. Kaya tayo po ay mananalangin. Let's bow down our heads and close our eyes. Panginoon, marami pong salamat na sa hapong ito na ibahagi ko po ang iyong salita. Lord, in the name of Jesus, ipuin niyo po ang bawat isa. Bagi ang nanonood sa social media, Panginoon, Lord, I pray, sila po ay magkaroon ng siyang commitment sa iyo na ikaw ay maging Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Mga kapatid, kung nais natin na tumanggap kay Jesus, yung hindi pa nakakatanggap kay Jesus, sabihin natin ngayon, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan at binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Jesus, ikaw na ang maging Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ako na lang po mananalangin, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ang bawat isa ay magkaroon ng relasyon sa iyo at maging anak mo, Panginoon. Salamat po. Lord, ang dalangin ko, patuloy ka pong maging malapit sa bawat isa. Yung pong mga baguhan lamang at maging aming mga mahal sa buhay, Lord. Hallelujah. Maranasan nila ang iyong pagyakap, ang iyong pagmamahal. Maranasan nila ang iyong biyaya ng pagpapala, pag-iingat, kapayapaan, Panginoon, at pagtugon sa kanilang mga pinagdaraanan ng mga problema, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, hallelujah, ano man po ang mga pangangailangan ng bawat isa, akin pong dinideklara ayon sa iyong kalooban. Ito po ay tinugon mo na, Panginoon, sapagkat yan po ang iyong mga pangako. And lastly, Lord, I pray sa mga naririto na mga nanay na mga may panalangin sa kanilang mga anak na may sakit o sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, salamat sa iyong salita na aking naibahagi. And I declare, ang panalangin ng mga nanay naririto
Marahil hindi lang sa kagalingan, kundi solusyon sa problema, Panginoon. Maaaring ito ay financial problems, Lord. Maaaring ito ay sa relasyon, Panginoon, ng mag-asawa o ng anak, magulang sa anak at anak sa magulang. Lord, anumang klase ng mga problema, Lord, I pray, idinideklara ko po, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, tinugon mo na ang panalangin ng iyong mga anak. And Lord, right now, salamat sa kagalingan, sa mga solusyon, katugunan, sa prayer request ng mga nanay naririto. Salamat po. At sa iyo po pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen! Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon!